Welcome everyone dito po sa aking munting kubo, dito po sa channel ko po. Yads Tahan Dulang, Lapagan ng Devotion Challenge. Ito po yung aking kinalulugod po sa Panginoon na mag-aral ng salita ng Panginoon everyday. Kaya po gusto ko pong i-share po sa inyo to challenge every one of us na to do our devotion every day. So, purihin po ang Panginoon. Nandito po ako ngayon sa Exodo. Kung meron po kayong Bible, mga Biblia sa inyong harapan, you can open it at Exodo on. Dito po sa Exodo. Exodo 28, 34 to 35. Kahapon po pinag-usapan natin sa 27, ngayon sa 28. Itong buong actually topic po natin o pagdadaanan natin ng mabilis yung buong chapter, pero bibigyan ko lang po ng dalawang verse ang pagbasa dito po sa Exodo 28 verse 24 to 35. Sabi po, ang magiging ayos nito ay isang hilera ng magkasalit ng kampana, ang kampanilya at palawit sa buong laylayan. Ito'y susuot ni Aaron tuwing gaganap ng tungkuling bilang saserdote upang marinig ang tunog ng kampanilya tuwing sila'y pupunta at aalis sa harapan ni Yahweh. Sa gayon, hindi siya mamamatay. Nga po, pinag-usapan natin kahapon kung paano po magbigay ng detailed ang Panginoon pagdating po sa mga bagay na kanyang pinagagawa. So, detalyado po ang bawat utos ng ating Panginoon. Pinag-usapan natin yung at sa pagsunod, dapat talagang detailed yung kanyang utos at detailed din po ang ating pagsunod. Kaya ito po, itong binabasa po natin, ito yung panahon na itatalaga ang mga anak ni Aaron o yung mga Libita. Magtatalaga ng Libita yung bayang Israel. Ito po yung kauna-unahang mga Levites na itatayo po ng bansang Israel. Pag sinabi pong Levites, ito po yung priest o mga pari ng bayan. So, kung pag sinabi nating priest, ano po yan? Dapat ay holy. Yan po yung yung katangian ng priest, dapat sila ay holy. Kaya nga po dito, ang utos ni Yahweh ay maglagay ng yung sabi kampanilya, maliit na kampana or bell. Maglagay daw po, sabi, at palawitan ang buong laylayan. So yung damit, lalagay ng palawit ang buong laylayan. Bakit? Ito po yan sa 20 o sa 45, si Aaron at ang mga anak niyang lalaki ay magsusuot nitong pagpunta sa tabernakulo o paglapit sa altar sa dakong banal para hindi magkasala at nang hindi sila mamatay. Ito ay pananatiliing tuntunin para kay Aaron at sa kanyang mga kaapu-apuhan. Yung mga yung mga priest nung araw, nung unang-unang panahon ng mga Libita, sila po ay may mga bell sa laylayan ng kanilang damit, dahil po kapag daw hindi na gumagalaw, hindi na naririnig yung bell, ay ibig sabihin wala nang buhay yung mga priest o namatay na sila sa loob. Kaya meron din silang tali, hinihila yung mga priest na yon. Kasi po ang dakong kanilang pinupuntahan ay dakong banal na dako, dahil hindi po pwede po doon yung merong kang kasalanan tapos mamamatay. Ang gusto ko po ditong bigyan ng punto, sa pagtalaga po ng mga Israelita o ng priest sa kanila, yung mga Levites, ay napakaganda ng mga damit, napaka-detailed. Sabi dito, kumuha ka ng 2 batong kornalina at ipaukit mo roon ang pangalan ng 12 lipi. Sa verse po itong binabasa ko, verse 9. 12 lipi ng Israel. Tig-6 sa bawat bato ayon sa pagkakasunod-sunod ng kanilang kapanganakan. Papagawa mo ito sa mahusay na platero at
grabador at paliligiran ng engasting ginto. Grabe, ginto. May ginto dun sa damit ng priest. May ginto. Ano ba ang simbolo nitong ginto na ito? Purity. Malinis. Tapos dahil dadali niya ang bansang Israel, sabi yung 12 lipi. Grabe, kung titingnan natin, napaka-detailed. Yung pati yung telang pula at murado, pag sinabing telang pula at murado, yung parang royalty, holiness, majestic, yan po ang dating ng mga priest nung araw. Majestic, tapos parang walang kapintasan, malinis na malinis. Sabi po dito sa verse 43, si Aaron at ang kanyang mga anak, yung lalaki. O sa verse, ano ba to? 40, sabi, ang mga anak naman ni Aaron ay paggagawa mo ng abito. Yan, may abito, di ba? Pamigkis at karaniwang turbante para siyang maging kagalang-galang. Para maging kagalang-galang, magandang tingnan. So, sobrang kagalang-galang ang mga priest. May mga ginto at mamahaling hiyas na kasuotan. Diba? Yan po ang dinescribe po kung paano po magsuot ang mga priest bago dumating po dun sa kabanal-banalan, para hindi sila para maging banal sila sa harapan ng Diyos. Yung kanilang damit ay malinis, maganda, kagalang-galang. Yan po yung mga Israelitang Libita, yung mga priest nila nung araw. Sa buong bayan ng Israel, meron pong priest na tinalaga. So, habang binabasa ko po ito, naglalaro po sa isip ko, ano ang halaga ni John the Baptist? Si John the Baptist. Kasi ang priest ay napakaganda ng mga damit. Walang kapintasan, walang bahid dungis, ginto, lantay na ginto ang kanilang mga kasuotan, tapos mamahaling hiyas. Yung kanilang yung sinasabing Urim and Tumim, meron sila dito sa verse 30. Ilalagay naman ng pectoral na Urim and Tumim at Tumim, upang ito'y nasa tapat ng puso at Aaron pagharap niya kay Yahweh. Tuwing sila haharap kay Yahweh, dala niya sa tapat ng kanyang puso ang kagamitan sa pagkaalam ng kalooban ko para sa Israel. Grabe po yung Urim and Tumim na yun. Po yun, mamahalin din yung ano na yun, yung kagamitan na yun. Kung pag-aaralan ninyo yun, na talagang kagalang-galang. Habang iniisip ko to, sobrang kagalang-galang nila at parang kabanal-banalan ang mga priest nung araw. Pero hindi sila makakalapit kapag may kasalanan sila. Diba? Si John the Baptist naman, ibang-iba. Tingnan natin yung story ni John the Baptist sa Matthew 3:4. Ano yung kanyang damit? Si John the Baptist. Grabe. Makikita natin dito na si John the Baptist iba. Hinabing balahibo ng kamelyo ang damit ni Juan, at balat ng kanyang pamikis namang pagkaibalang at pulot-pukyutan. Kung ang mga priest, ihambing natin si John the Baptist at saka yung mga priest, yung mga Levita nung araw. Si John the Baptist ay nakatira sa ilang, lumaki sa ilang, kumakain ng balang, at ang damit nila ay hinabing kamelyo, yung balat ng kamelyo, at yung kanya pong turbante ay katad or balat. Grabe ito sa sobrang pagkakaiba ng priest at saka ng prophet. Si Elijah rin sa second King verse 1:8, sabi doon, may ganun din ang describe, mabalahibo si Elijah, yung prophet. So magkaiba sila ng mga priest. Kung titingnan po natin, ang priest, bakit ba ganun? Describe natin, bakit ba ganun ang kasuotan ng mga priest? Meron silang mga ginto, lantay na ginto, meron silang makukulay na damit at maganda at malinis. Pero papasok sila sa isang maliit na lugar para doon sumamba.
At pagkatapos nun, yung kabanal-banalan dako, yun nga yun sa verse 43, paglapit sa altar, sa dakong banal, sa verse 43, papasok sila doon sa maliit na dako, at pag may kasalanan sila, mamamatay pa sila. Ito po ay nagre-represent sa ating Panginoong Hesus bilang ating priest. Bilang ating priest. Kung titingnan natin, ang damit na ito ng mga priest, nagre-represent sa Holy God. Kasi pag sinabing ginto, lantay na ginto, pure and holy. Pure and holy. Majestic, kingly. Siya ang pinakamataas. So ito po ang representative ng Diyos sa mga tao, yung kanyang mga Levita. Ngayon, ito pong damit na ito nagre-represent sa God. Sabi nga po dun sa Philippians, yung kanya hinubad niya ang kanyang pagkadyo, 'di ba? Pagka-Diyos. So yung damit ay nagre-represent sa God, holiness of God. Ngayon, ang Levites nagre-represent personally without a cloth. Sila po ay tao na makasalanan. Kasi po, ang pumasok, kung titingnan natin, ang pumasok sa kabanal-banalan at may kasalanan, siya ay mamamatay. So, representing Jesus Christ, ito pong mga priest na ito. Dahil si Jesus bumaba mula sa lupa, suot-suot ang ephod na sinasabi, yung damit ng pagka-priest, ang kanyang pagka-Diyos, tapos namatay siya sa cross. Bakit? Because of the sin of man. Sabi niya, sinuot dito yung 12. So, dinala niya yung buong tribe ng Israel. Hindi lang buong tribe ng Israel, kundi nagre-represent ito sa world, sa buong mundo. Nagre-represent ito sa buong mundo, sa kasalanan ng mundo. Once and for all. Si Jesus ay pumunta dito sa mundo para maging priest, para mamagitan sa atin. So, namatay. So, ngayon, ano yung pagkakaiba naman nito doon kay Elijah? Si Elijah, tsaka si John the Baptist, iba din. 'Di ba? Ito yung mga tao na sinasabi na poor, mahihirap, sila ay nagre-represent sa mahirap kasi yung kanilang suot ay balat ng kamelyo at katad lamang yung kanilang sinusuot. So, but they are holy. Kung titingnan natin, si Aaron elegant and religious. But si John the Baptist, bakit ko sinabing religious si Aaron muna, no? Bakit ko sinabing religious? Kasi pumapasok siya alone sa ritual. Meron siyang ritual na ginagawa. Every year pumapasok sila sa loob ng temple, sa loob ng tabernakulo, at walang sino mang pwedeng pumasok doon every year. Nag-iisa lang siya napapasok. Hindi niya pa makakatagpo ang Diyos kapag hindi siya papasok doon sa tabernakulo na iyon. Pero itong si John the Baptist, sabi, relasyon, meron siyang relasyon na nagsasabi, mahirap na tao kasi nagre-represent yung desert sa kahirapan. Wala dry and poor, 'di ba? Yung desert na 'yon. Nagre-represent siya sa relasyon sa Diyos. Kasi kahit saan si John the Baptist, kasama niya ang Diyos. Si Aaron, bakit ko nasabing religious? Kung babasahin natin itong Exodus, napaka-detailed ng kanilang galaw. 'Di ba? Mga detalyado, hindi pwedeng gumalaw ng pabalang. Pero si John the Baptist, ano ang salita niya? Pati pagsasalita, magkakaiba ang priest at saka itong si John the Baptist. Ang priest, ang pagsasalita niya ay detalyado, parang robot. Si John the Baptist, mga ulupong, 'di ba? Ganyan ang salita ni John the Baptist. Bakit ganon? Sabi ko sa Panginoon, bakit ganon? Bakit ganon si John the Baptist magsalita? Kasi ang tao ay nagiging relihiyoso. Kung nakikinig ka, i-type mo relihiyoso. Diyan sa baba, i-type mo relihiyoso. Ang tao ay relihiyoso. Nakapokus na lang sila sa kanilang mga ritual na ginagawa. So, ang pinag-uusapan po natin, yung clothings ni John the Baptist at saka ng priest, hindi sa magagandang damit.
ang magandang damit na sinasabi dito sa Exodo ay yung ano po, yung holiness of God, yung kanyang pagiging banal sacrifice, yung nung siya ay pumasok sa dinadala niya ang buong mundo. So nakakatuwa ang Panginoon, hindi lang tayo tinuturuan ng Diyos na maging reliyoso, na magsuot ng magagandang damit dahil ang magagandang damit ay elegant tingnan, hindi pala lang doon. Ngayon, nung ang Panginoon ay nakatagpo niya ang babae sa may balon, ang sabi po niya doon ay darating yung panahon na hindi niyo na sasambahin ng Diyos sa templo, kundi sasambahin niyo siya sa espiritu at katotohanan. Hindi niyo na siya sasambahin sa Jerusalem, kundi hindi rin dun sa bundok, kundi sasambahin niyo siya sa espiritu at katotohanan. Ngayon, ito pong makikita niyo rin dito na nung unang panahon ng Book of Exodus, kailangan pang umakyat ni Moses ng kanilang representative kay God, kailangan pang umakyat ni Moses sa bundok para makatagpo ang Diyos. At pagkatapos, itong mga Levita, kailangan pa nila pumasok sa kabanal-banalan. Yung kabanal-banalang room na yan, ay nagre-represent talaga yan sa Holy of Holies na kung saan po doon ay namamatay yung mga makasalanan. So, yung hill na sinasabi, that's the hill na sa Golgotha, doon po dinala ang Panginoong Hesus, doon siya namatay para katagpuin, ma-meet ang kanyang ultimate na pagsasacrifice sa Diyos ng kanyang buhay para sa mga tao. Kailangan pa nilang umakyat doon sa bundok. Kailangan pa nila nung unang panahon, kailangan pa nila pumasok sa may Holy of Holies. Ngayon itong si John the Baptist, nagre-represent siya sa kahit mababang tao, pwede siyang maging priest. Pwede siya, sinasabi ni Peter, tayo ay mga chosen generation, priest. So itong hindi lang pala magagandang damit, may kakayahan, may yaman, ornament sa katawan ang makakapasok doon sa Holy of Holies na sinasabi, sapagkat nung nirepresent ni John the Baptist sinasabi, preparing the way of the Lord, ang kanyang preaching ay repentance. Kung gusto po nating makapasok, ito po yung challenge natin. Kung gusto nating makapasok sa ating pong Panginoon, sa presensya ng ating Panginoon, sa kabanal-banalan, ang sabi ni John the Baptist, repent. Sabi pong ganon, hindi po tayo maging relihiyoso lang na pupunta sa simbahan, magdadasal, pagkatapos balik sa dating buhay. Hindi po ganon ang tinuturo ng Biblia sa atin. Kasi po, itong panahon na ito, itong Exodo, natapos na po ito kasi natupad ni Jesus sa cross ng Kalbaryo yung lahat ng sinabi dito sa Exodo na priest, siya yung ating naging priest. Sa Hebreo po, minsan lang siyang pumasok sa kabanal-banalan para po sa ating lahat. Once and for all, inihandog niya yung kanyang sarili para sa atin. Siya yung priest. Ngayon po, tayo po na mga naglilingkod sa Panginoon, kailangan nating sumamba sa Espiritu at katotohanan, hindi sa ating magagarang damit, hindi sa ating mga palamuti sa katawan, kundi sa ating pong puso na mayroong pagsisisi, lubos na pagsisisi sa ating Diyos. Kaya po, kung meron po dito na you consider yourself as a holy at hindi ka nagkakasala, you don't need to repent, ay maaaring tingnan po natin ang sarili natin, baka tayo po ay nagiging relihiyoso na lamang dahil pumapasok lang tayo sa simbahan, pero pagdating sa labas ay yung ating pong personal na buhay ay kailangan natin ihingi ng tawad sa Panginoon. Tayo pong lahat ay nilinis lamang ng kaisa-isang ating mediator, si Jesus po iyon. So, kung hindi mo pa tinatanggap ang Panginoon bilang iyong tagapagligtas at bilang iyong mediator sa harapan ng ating Diyos, yung kanyang ginawa ay baliwala sa iyo, ito yung panahon na dapat mong tanggapin ang ating Panginoong Hesus. Siya ang ating nag-iisang mediator, tagapagligtas. Hindi po yung mga
religious leaders natin. Yung ating mga inaay na leader na magaganda ang damit, malilinis magsalita, magagaling magsalita, hindi po ganon. Kasi po kung titingnan po natin yung bawat kilos ng bawat isa, dahil para tayong robot, ay bagsak po tayo sa sinasabi ni John the Baptist na mga ulupong. Nasabi niya, mga ulupong. Diba? Kasi kung hindi po natin ginagawa ng tama ang ating lakad sa harapan ng Panginoon, ang tawag po sa atin ni John the Baptist, mga ulupong. Kaya ang sabi niya, repent. Kaya ito po ang pinakamahalaga na kailangan po nating maghumble sa ating Panginoon. Yung sinasabi dito na balat ng kamelyo is representing the sackcloth, na ang ibig sabihin po yung humility sa harapan ng Panginoon. So pagpapakumbaba, tunay na pagpapakumbaba sa Diyos, yun po ang totoong relasyon sa ating Panginoon, at hindi isang relihiyon, hindi sa magandang damit, hindi sa magandang kaayusan ng ating tagapagsalita, kundi sa puso na nagpapakumbaba sa Diyos. Kaya kung hindi mo pa natatanggap ang Panginoon bilang yung tagapagligtas, this is your time na bow down your head to God and humble down yourself to Him, and say all the sin that you committed before, and the things that you are thinking, yung hindi mga nakalulod sa Panginoon. Lahat ng ating kasalanan, we have to confess it to God. So tayo po lahat ay Panginoon, patawarin niyo po kami sa aming pagkakasala, Panginoon. Lord, nagiging reliyoso kami, Panginoon. Pagdating sa pagpili ng aming mga leader, Panginoon, tinitingnan namin the way they speak. But Lord, I pray, Lord God, na patawarin niyo kami, na kami po ay makasalanan. Nakatingin kami sa Diyos na aming tagapagligtas, at hindi sa mga taong merong malinis na pananamit, kundi nakatingin kami, Panginoon, sa Diyos na nagtubo sa amin, sa aming Panginoong Jesucristo. Lord, kung kami po, Panginoon, tinatanggap ka po namin bilang Panginoon, tinatanggap ka po namin bilang Master namin, Panginoon, sa aming buhay. Lord, patawarin niyo kami sa aming pagkakasala. Lord, tunay nga po na humingi kami ng paglilinis sa iyong harapan, sa pangalan ni Jesus. Manahan ka po sa aming buhay, ikaw na ang maghari. In Jesus' name. Amen. And ngayon po, I want to pray po. Sabi ko nga po, i-PM nyo lang ako kung nangangailangan po kayo ng panalangin, just PM. Or i-type nyo po dyan. Type nyo po yung inyong gustong ipanalangin or prayer request. I will pray for you. Lord, I pray, Panginoon, yung mga kapatid po namin, Panginoon, na meron pong problema ngayon sa kanilang buhay, Panginoon, financially. I pray, Lord God, na provide mo po yung kanilang pangangailangan. At Lord, I pray, Lord God, yung mga may sakit karamdaman, Panginoon, I pray for them, Lord God, sa pangalan ni Jesus, na bigyan niyo po sila ng kagalingan, Panginoon. Hipuin mo po mula ulo hanggang paa. Healing, Lord God, take place in Jesus' mighty name. And also, Lord God, kung meron pong spiritual dryness sa bawat isa, Lord God, na na-experience today, I pray for the spiritual breakthrough, Lord God, strengthening, O God, in Jesus' mighty name. With the power of your Holy Spirit, O God, sa pangalan ni Jesus. Lord, salamat po sa umaga pong ito, sa iyong provision. Salamat po sa kagalingan. Salamat po, Panginoon, sa spiritual strength, Lord God, na binibigay mo sa amin everyday. Lord, salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Ang Diyos ay, ito nga po, ulitin ko, ito po si Yads Arnel nagsasabi na ang Diyos po ay hindi tumitingin sa ating mga damit, hindi po tumitingin sa ating the way that we speak, sa ating pagkilos, pero tumitingin po siya sa puso ng bawat isa po sa atin, kung paano po tayo nagre-repent sa ating Panginoon, paano tayo nag-humble down sa ating Diyos. Kaya po, God bless us all. Muli po sa next tomorrow, see you again po. God bless you. God bless each one of us. Amen.